Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, isang Russian vlogger. Ito po yung kolentong na Russian vlogger na pinakulong po dahil sa pangharas dito po sa BGC. Nung siya po ay na-deport, nagsabi po, ako po, hindi po. Okay. Nagsabi po itong Russian vlogger na nanuhol po siya, no? At sinabi niya po na anong sinabi niya? Ano na nga yung pamagat? Yan ang problema pag naka-live tayo. Marami kong hindi naaalala eh. Ano na nga yung pamagat niyan? Lahat daw po ay nababayaran sa Pilipinas. Yan po ang sinabi nitong Russian vlogger na to na pinadeport natin kamakailan lang. At syempre may reaction po si John Vic. Lahat naman may reaction ngayon si John Vic dahil tatakbo nga na presidente ng Pilipinas si John Vic. Yan. Welcome po, no? Matagal tayong di naka-live. Tama po kayo, hindi lang dahil sa hindi kayo nabigyan ng sinadya po natin kasi na binabago-bago po natin, naghahanap tayo ng magandang formula para sa ating channel. So, ngayon po ang gagawin natin, salitan po yung live tsaka yung hindi live. Okay, kung saan po mas makakaganda ang ating buhay. Samantala ay ito naman po, si Bianca Gonzales, ang magandang si Bianca Gonzales ay ayan nga po, nagsabi na paano natin tatangkilikin yung ating local tourism na napakarami na pong nananawagan na tangkilikin ang sariling atin, mas mura pa raw po ang magpunta ng Hong Kong, Vietnam, at iba pang bansa dito sa Southeast Asia kesa sa Siargao. Yan po ang katotohanang medyo mahirap pong tanggihan. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Ito po, unahin na po natin itong Russian vlogger. Siguro natatandaan nyo po to. Tong Russian vlogger, may plano po, no? Pinadeport na po to, kung hindi ako nagkakamali, by now, nasa Russia na siguro to. Pinadeport po to, una, nakulong po to ng 9 na buwan dito po sa ating BJMP. Dahil nga po sa panghaharas, lalo na yung mga nakasalamuhan niya dyan sa BGC. Alam naman natin yung BGC isa po sa paboritong dayuhin ng mga vloggers. No, katunayan, isa ko rin sa mga tumambay dyan. 2 taon din po tayong tumambay dyan sa BGC. Kaya lang nga hindi natin kaya yung parang parang peke yung paninirahan natin sa BGC kasi hindi na natin afford anong tawag diyan, yung mahal ng bilihin, mas mahal po diyan sa lahat. Ako lang po yung nakatira diyan sa BGC. Ako lang po yung tanging kumakain kasama nga ng trabahador. Diyan po sa mga karinderya diyan sa BGC Gilid. Ayan. So ito po, alam na natin yung ginawa nito. Nagkalat po to sa Pilipinas. At marami pong sumusunod dito. Ewan ko ba kung bakit ganun ang ating ang nauuso sa mga international vlogger. Actually, hindi lang naman po sa Pilipinas siya. Yon, cost of living. Tama.
Actually, hindi lang naman po dito sa Pilipinas ginagawa ng mga international vloggers yan. Nauso na po eh. Kaya lang iba't iba po yung reaksyon ng mga bawat bansa, no? Okay, so ito po si yung vlogger na ito, tingnan lang natin yung pangalan. Ay nakulong po ng 9 na buwan dito sa Pilipinas at pina-deport na nga po, no? Plano raw, pero may naganap po pala sa kulungan, no? Ito po ang sinabi, Money Talks in the Philippines. Plano raw ibunyag ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorevsky ang talamak na korupsyon sa nasaksihan niya matapos makulong sa Pilipinas. Grabe, no? Dahil vlogger yan, kakalat na naman po. Sikat na vlogger po yan eh. Kakalat na naman po sa buong mundo ng Pilipinas po ay talamak yung korupsyon. Sa isang interview matapos makalaya at pa-deport pabalik sa Russia, ikinuwento ni Vitaly na naranasan niyang mabartolina ng 3 buwan at makapagpuslit ng cellphone matapos manuhol sa bantay. Kita nyo na? Ginagawa ninyo, papahiya nyo pa yung mga yung Pilipinas. Matatandaan 9 na buwan na kulong ang Russian vlogger matapos arestuhin dahil sa kanyang pangharas at mga prank. Pero iginiit niya, wala muna siyang pagsisisi kahit nakulong sa Pilipinas. Alam niyo po, sinabi po nito ni Vitaly na nanuhol po siya at kaya bawal po kasi sa kulungan, sa mga hindi po nakakalam, bawal po ang cellphone dyan. Kaya nga nung nakulong si Dilima, sumusulat lang ng kamay. Yun po yung paraan niya ng text. Tapos yung mga kaalyado niya naman ng Dilima, yun naman po yung naglalabas, no? Okay, pero ito po, dahil sa panunuhol, may nasusuhulan pong mga gwardya, ayan po, at ibinulgar po sila. Okay. So, ngayon po, isa na naman pong nakakahiyang karanasan yan, o isa na naman pong nakakahiyang katangian ng Pilipino ang nabunyag sa pamamagitan nitong Russian vlogger na to. Walang po ako ng tubig, nakalimutan ko lang po. Okay. Yan po ang tingin sa atin ng mga dayuhan, no? Pwedeng suhulan dahil po dito sa mga taga BJMP na to. Ganun na po ang kalalabasan po ng buong Pilipinas na. At mga vlogger pa naman, syempre maraming mga taga-subaybay dyan internationally. Actually, may sumunod na naman ngayon na vlogger na nambabastos na naman. Hindi ko alam kung nakakulong na ba o tinutugis na ng pamahalaan. Samantala, ito naman po si DILG Secretary, no? Ay nagalit, no, dahil po dito sa bribery claims. At sabi po niya, magdudulot po ito ng mga pagkakakulong. Yan po ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. At balak po na kung mapapatunayan na siya po ay nanuhol, ito pong si Vitaly, ay balak po ng DILG na manawagan ng extradition para mapabalik po at pagdosahan nito ni Vitaly muli dito sa ating kulungan, maipakulong muli itong si Vitaly dahil po sa paninira
o dahil po sa panunuhol na naganap. Teka lang muna, John Vic. Eto ka na. Eto ka na naman. Hindi ko alam, no, kung alam ko DOJ po ang may hawak sa sa may mga kulungan natin. Hindi ko po alam kung bakit po si John Vic at hindi yung DOJ secretary o yung DOJ acting secretary yung nagsasalita dito sa mga bilanggo ng BJMP. Kung bakit si John Vic pa rin. Pero eto lang po, no? Parang hindi naman po makatarungan o parang ano yung termino nilang ginagamit diyan pag kung wala kang karapatan? Parang wala naman kayong karapatan na manghabol dito kay Vitaly dahil sa panunuhol, samantalang kayo mismo ay pinagtangkaang suhulan ng 1 billion. Malamang konti lang po yung sinuhol niya ni Vitaly. O ito po, real talk tayo Pag maliitang suhulan lang po, tanggal kagad yung nasa mga gwardiya ng BJMP, no? Tanggal sa serbisyo dahil po sa tumanggap ng suhol. Tapos gustong habulin ni John Vic Remulla si Vitaly dahil corruptor o dahil siya po ay nanunuhol. Ang tanong, bakit po yung sarili ninyo nung kayo po ang sinusuhulan, bakit hindi nyo pinakulong? Asan ang inyong moral ascendancy, Secretary John Vic? Samantalang nung kayo po ay sinusuhulan, sabi nyo 2 beses, 2 bilyon na yun. Sabi po ninyo, 2 beses nang may nagtatangkang manuhol sa inyo at pinagmamalaki nyo na hindi kayo nasusuhulan. Pero ang question, ano naman yung hakbang nyo? Kung si Vitaly na nanuhol, gusto nyong pabalikin sa Pilipinas para muling makulong, bakit po yung nanunuhol sa inyo ayaw nyong ipakulong? Yun po yun dahil deniable daw. Dapat in-entrap nyo. Diba? Dapat nagkaroon po kayo ng entrapment operation katulad ng ginawa ni Libiste na in-entrap niya po tong mga nanunuhol na to. Bakit po parang ang tapang-tapang natin sa pangkaraniwang vlogger na gusto nyo uling ipakulong si Vitaly pero kayo mismo ay sinuhulan, kayo mismo ang sinuhulan, wala po kayong aksyon. Kaya nakakatakot po to, no? Nakakatakot maging presidente to si John Vic. Kasi biruin mo, pag may nanuhol sa kanya na true sa kaibigan niya, wala siyang gagawing hakbang. Hindi po pwede yun. Dapat yung nanunuhol sa inyo, lalo na yan, meron kayong balak tumakbong presidente. Paano kung nanalo kayo? Speaking of presidente, no? Ayun na nga, yung sinasabi natin kay Trillanes na nagkukusan loob na sa Trillanes, siya na raw ang bubuo na unit team para po sa pro-BBM forces at sa mga dilawan at kakamping. Tanong, bakit ang pinagpipilian mo si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, Pam Aquino, Risa Ontiveros? Ibig nyo sabihin, walang matinong kandidato ang administrasyon? Makikisanib sa inyo? Ganun po katindi ang utak nito ni Trillanes Ang pakiramdam ni Trillanes, yung gobyerno pa ni BBM, wala kaming pakialam sa inyo Kasi kami alam na namin kung sino susuportahan namin Ang susuportahan namin ay si VP Sara Duterte. Kayo. Yan ang problema ninyo Yan ang problema ng tao. Hindi nyo alam kung paano kayo susuportahan, sino susuportahan. Eto, tiyak ko, Trillanes, yung mga dilawan at kakamping, hindi ka makakabuo ng islat paano pa? Paano mo sasabihin sa mga tulpo na wag muna kayong tumakbo? Pagbigyan muna natin to si Leni o si Risa.
Paano ka tatakbo? Paano mo patatakbuhin si Risa at saka si napapayag yung mga Tulfo? Eh mas sikat pa si Tulfo kaysa sa mga kandidato yung mga dilawan. Oh, mas sikat pa si Rapi Tulfo, mas mataas sa rating. Paano mo mapapapayag yung mga Tulfo na sumuporta kay Lenny tsaka kay Risa Ontiveros? O si John Vic Remulla na suportahan lang yung mga bata niyong dilawan. Kaya sa simula pa lang, palpak na kagad yan eh. Gusto nyo dilawan na mamuno. Ha? Kaya tayo po, wala tayong pakialam. Ha? Gusto nyo, pag samasamahin nyo pa, yung boto nyo, hindi pa rin kayo abot kay BP Sara eh. Opo, biruin mo yun, sinuhulan ka tapos wala kang ginawang hakbang laban sa panunuhol sa'yo. Aba, masamang pangitain po para sa Pilipinas yan kung sila ang mga tatakbo. At talagang desperado na po yan. No? Desperado na po talaga si Trillanes sa mga aktwasyon niya na ganyan. Okay. Samantala, ito po ang napakagandang si Bianca Gonzales. Ang ganda eh, no? Kasi usong-uso po, no? Dahil wala na po. Tignan nyo naman, iniimbitahan natin yung Chinese tourists. Meron pa tayong tinatawag na visa-free 14 days. Exclusive para sa Chinese tourists. Wala pa rin. Wala pa rin turista. Si Auntie Claire nga nananawagan na eh. Sabi ni Auntie Claire, yung kayong mga OFW daw, maging tourist daw kayo sa sarili nating bansa. Tapos eto na real talk tayo ni Bianca. No? Wala nang nagsasabi nito eh. Sabi ni Bianca sa kanyang post sa Twitter o X ngayon. Meron siyang sinang-ayunan doon na pahayag. Sabi niya, how can you convince Filipinos to travel to other parts of the Philippines when it's cheaper to fly to Hong Kong, Singapore, or other ASEAN destinations? That it is to fly to some tourist destination in the Philippines. Mababasa sa post. Ayan. Mas mahal pa raw ang Siargao, sabi ni Bianca Gonzales, kaysa magpunta ka ng Hong Kong. Ito po, totoo, bakit ganun? We book a trip to Siargao. Ito, experience niya. And it is more expensive than a trip to Hong Kong, Bangkok, or Vietnam. Mas mahirap suportahan ng lokal na turismo dahil ang mahal. Okay, may mga nabasa naman tayo. Ito pa isa. It's really just Siargao and Boracay. I wish people would stop generalizing. There are so much more places to visit than those two. Siargao is expensive because of limited flights and greedy airlines for accommodation. There's a full range pag sang-ayon na isang netizen kay Bianca. Sabi naman ng isa, kaya hanggang pangarap na lang mga magbatanes eh. Mura pa mag-Thailand. And pagdating sa destination, left and right yung environmental fee. Kaya nga sabi ng Cisco nang nasa Indonesia sila. Ito po, iba-iba po ang nagsasalita nito Mga turista po to. Jakarta to Belitung, then Singapore. Ang mura ng ticket, sabi niya, bakit sa atin domestic flight sobrang mahal? Batanes nga, one way, 15K. Say naman ng isa. Okay. Matatandang kamakailan ng laman ng balita ang kinakasana ng Philippine Travel Agencies Association and Travel Tour Expo 2026 na layong mag-alok ng promos and discount dahil sa mga report na mas mahal ang domestic flights sa Pilipinas kontra sa ibang bansa. Ako po hindi po ako makapag-react sa kung alin na mas murang kung alin ang mas murang mga flight kasi
Libre lang ako. Libre lang ako sa flight eh. Ngayon, pupunta po kami ng Vietnam ni Mrs. kasi teacher si Mrs. May uninterrupted 1 month vacation ng mga teacher. Pasalamat naman kayo kay BP Sara. Alam nyo, appreciate po ng mga teacher yan hanggang ngayon. Dati po, nung wala pa si BP Sara dyan, tawag lang po bakasyon. Kunwari, ang nagbabakasyon lang po noon talaga ay mga estudyante. Pero ang mga teacher po, naturingan lang pong bakasyon pero katakot-takot po yung mga seminar, katakot-takot po yung parang hindi ka rin nakapagbakasyon eh. Yung mga bata sa pasukan pagdating ng June, nakapagbakasyon na lahat, 'di ba? Kaya press na press sila. Yung mga teacher haggard na kagad. Ano pa lang, unang araw pa lang ng pasukan, sa dami po ng pinagawa. Ngayon, nung dumating po si BP Sara, kita nyo po kung gaano kalawak yung pananaw ng Ali, no? Nung dumating po si BP Sara, meron po siyang pinanukala na uninterrupted 1 month. Hindi nyo pwedeng istorbohin ng mga teacher buong April. Bakasyon ng mga teacher ng buong April. Yan, kaya tama po yan. Correct. Pati daw mga anak ng mga teacher. Kaya ngayon, may 1 month kaming bakasyon ni Mrs. Diyan po kami totodo. Meron na kaming 1 week sa Vietnam sa April. Kita-kita po tayo yung mga taga-Vietnam dyan. Gusto ko talaga yung Vietnam eh. Ito po pagkakaiba siguro ng pinaka-main siguro ng mga tourist spot ng ibang bansa at mga tourist spot natin. Yun pong convenience po mula airport. Kasi syempre kung turista ka, galing ka ng airport, tignan nyo po sa Hong Kong, mula airport, train na kayo, papunta sa destinasyon nyo. Lahat po MTR, lahat po, yun po yung MRT nila eh. MTR po lahat. Nakakonekta ka lahat sa train. Lahat ng pupuntahan mo sa Hong Kong nakakonekta sa train. Hindi po hirap sa biyahe yung mga turista. Sulit. Maaring mas mahal sa Hong Kong pagdating po sa mga hotel at saka sa mga bilihin. Pero yung masusulit mo yung araw mo eh. 'Di ba? Pag sinabi mong 4 days ka sa Hong Kong, talagang dito po sa Pilipinas, mauubos sa biyahe. Yung mga, kunwari, maglo-long weekend ka lang. Halimbawa, walang pasok ng Biyernes, Sabado, Linggo. Di ba? Pwede ka na sanang bumiyahe nun. Kaya lang, mauubos ka talaga sa kababiyahe dito. Wala po tayong mga direktang pagbiyahe mula. Nakita ko nga sa Hong Kong, ang lapit lang po ng ano eh. Mula La Union, ang lapit lang po ng Baguio. Kung meron lang yung katulad sa Hong Kong at saka sa Vietnam na cable car, mas madali po yung biyahe, aakyatin mo lang ng cable car yung ano. Yung mga facilities po natin, yun po ang problema. Hindi ko po alam yung pagkakaiba ng presyo ng sa eroplano kasi libre ako kahit saan eh. Kaya marami po, kung talagang ang turista po madadala, hindi lang po dapat promotion ng promotion ang pinagkakaabalahan ng DOTR. Nakarating naman yung mga opisyal natin sa ibang bansa. Paano, kung kunwari, umalis ka sa Pilipinas ng umaga. Ito real talk tayo. Halimbawa sa Hong Kong ka, umalis ka sa Pilipinas ng umaga. Oh, doon ka na magla-lunch. Meron ka na mapapasyalan, lunch, hapon, hanggang gabi, may mapapasyalan ka na. Dito po sa Pilipinas, malalayo po yung pasyalan eh. Maynila muna bagsak mo, di ba? Sa naiya ka muna.
O tapos, pabiyahe ka na ng napakala. Kahit saan ka magpunta, gusto mo magpahinga sa hotel, bago ka makarating sa hotel mo, sasagasaan mo na lahat ng traffic. Ah, yun ang problema natin. Iba talaga. Wala tayong facilities para sa mga turista eh. Kaya nauubos po yung oras ng mga turista sa kababiyahe. Wala talaga yung mabilis na tinalo na tayo matagal na tayong tinalo ng Vietnam. Ang bata-bata ng Vietnam nung kamakailan lang, gera pa dyan, di ba? Mga Vietnam War. Ngayon, wala na. Ang layo na ng Vietnam sa atin pagdating sa tourism. Eto tignan nyo sa bundok naglagay sila ng mga palasyo. Palasyo. Sa tuktok ng bundok naggawa sila ng parang Europe. Tapos ang pag-akyat mo sa bundok, hindi ka babiyahe ng ng pasigsag-sigsag na kalsada para ka makarating sa tuktok. Hindi. Minuto lang nasa tuktokan na kasi cable car. Yun. Kaya iba talaga yung mga tourism. Sa Hong Kong naman, medyo may kamahalan pero masusulit ka sa dami mong mapupuntahan sa Hong Kong dahil lahat train system eh. Kahit saan ka gusto mo pumunta, mabilis ang biyahe dahil hindi ka matatraffic sa train. Pero syempre, wala silang mga beach doon na kasing gaganda ng beach natin. Kung sana, pag-isipan nila paano makakarating sa Boracay at saka dito sa Siargao ng diretsahan, okay po yun. Kunwari, mula yung tapos kagad, Boracay na agad. Kunwari, mula China. Hindi nila iniisip eh. Bakit hindi kayo gumawa ng airport sa Boracay? Diretso na mula China. Kung gusto niyo imbitahan yung mga Chinese tourists, papunta ng Boracay, Korea, yun yung gawa kayo direct na flight. Wala eh. Lahat dadaan sa Maynila. Okay, punta na po tayo sa iba pang mga balita. Mga mali-mali balita. Bago tayo magkwentuhan ng marami-rami. Ayan po, Money Talks. Ito naman po, Kabataan Party List. Ito po si Rene Co, di ba? Panay banat ni Rene Co kay Bato de la Rosa. Ito po ang sinabi ni Bato na binanatan agad-agad ni Rene Co. I'm waiting for a true seeking for justice to emerge and take over. If indeed there are cases against me, then I wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. This is patriotism. Alam niyo po, kahit na anong pang sabihin ninyo na duwag si Bato, bakit nagtatago si Bato, bakit, di ba? Ito lang po ang masasabi ko sa mga nagsabi na si Bato ay naduduwag. Akala ko bang matapang yan si Bato? Simplihan lang po natin. May kasabihan po tayong mga Pilipino, yung naisahan ka. Okay. Pero wala po tayong kasabihan na nadalawahan ako ron. Okay. Pag naisahan ka kasi, kahit maraming beses ko na itong sinabi, uulitin ko pa rin. Pag sinabi pong naisahan ka, nagulangan ka, ang may kasalanan, yun ang gulang sa'yo. Yung nakaisa sa'yo. Yung kumbaga yung nanloko sa'yo. Naloko ka, ibig sabihin naisahan ka, naloko ka eh. Pero, ay pakiusap po mga kapatid, sa mga hindi po namin naintindihan kasi po, baka po kung ano-ano na sinasabi nyo, mapahamak naman tong ating channel. Magtagalog na lang po kayo kung Pilipino. Kung kayo naman po ay mga foreigner,
Mag-English na lang po tayo, no? Pasensya na po kayo kasi hindi po natin alam kung ano po yung sinasabi ninyo. Baka mga bastos na yan at hindi ko kayo sinasaway. Channel po to natin. Alagaan naman po natin yung channel natin kasi hindi po pwede dito sa YouTube yung hindi tayo sumunod kay YouTube. Sasabihin nyo, hindi naman bastos yung sinasabi nyo. Paano po natin malalaman? Pilipino lang po, pwede kayong magbisaya, baka naintindihan pa natin, no? Pilipino po o kung kayo po ay foreigner, English na lang po. Kasi po, okay. Paalala lang po, alam ko naman na hindi naman po nyo intention yun. Kaya lang ganun po talaga. Kasi pag inalaw ko kayo, hindi ko kayo blinak, mura na pala kayo ng mura, di ba? Kawawa naman yung channel natin. Okay. Balik po tayo rito sa Kebato. Yun po yung sinasabi natin, hindi po karawagan yan, hindi po ano, wala naman nagsasampa ng reklamo dito kay Bato. Dito po kayo sa Pilipinas. Hindi nyo po pwedeng sabihin na ikatwiran na tinatakasan ni Bato yung krimen niya sa Pilipinas. Wala pong nasampang kaso sa kanya dito. Ang tinatakasan niya po na mauulitan tayo ng nangyari kay Tatay Digong. Hanggat hindi po nagpapasya yung Supreme Court natin, halimbawa nagpasya yung Supreme Court na illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong, pwede na lumantad si Bato. Kasi pag nagpasya na yung Supreme Court at hinuli pa nila si Bato, pwede silang sampahan ni Bato ng krimen o ng kaso na panghuhuli na walang dahilan. Hindi po obra na maulitan. Tingnan nyo po, sino po nagpahuli kay Tatay Digong? Kasama to si John Vic bilang DILG Secretary. Direkta pong under niya to si General Torre. Ang PNP Chief ay under po ng DILG Secretary. Sino po nagpapahanap kay Bato ngayon? Sino yung may tracker? Si John Vic din. Kaya ang tanga-tanga na lang ni Bato kung papayag siya na matulad sa kanya yung kay Tatay Digong. Kaya magpakatatag ka lang, Bato. Narito kami. Huwag kang maniwala dyan sa mga hindi mo naman supporter. Gusto lang yan, mapahama ka. Sila, mga Rimulya na nga nagpahuli kay Tatay Digong. Tapos Rimulya ngayon na nagtatracking kay Bato kung nasan siya. Papayag ba si Bato ng ganyan? Kayo naman, no? Ano ba yung sinabi nito ni Rene ko? Nagtatago ka dahil mahal mo ang sarili mo, hindi ang Pilipinas. Paliwala ang pinaglaban ng mga bayani natin kung makakatakas sa pananagutan. Dito muna tayo. Alam nyo po ba, Kabataan Party List, yung sinasabi mo na mababaliwala, yung pinaglaban ng mga bayani natin. Isa ba sa pinaglaban ng mga bayani natin na isusuko natin yung mga Pilipino sa ibang bansa? Wala po ako narinig na bayani na nagsabi na, oy, kayong mga Pilipino, kung may kasalanan kayo sa ibang bansa, sumuko kayo. Ang pinaglaban precisely ng mga bayani natin, ay hindi tayo masakop ng ibang bansa. Hindi ko alam kung nag-aaral ka ng history, congressman ka pa naman. Ang daming kabataan yung nire-recruit dyan sa inyong samahan. Yan ba tinuturo nyo? Na yung ginagawa ni Bato ay paglabag dun sa yung pagsuko ba ni Bato sa dayuhan, yun ang turo ng mga bayani? Naman, no? Baliwala ang pinaglalaban ng mga bayani natin kung makakatakas sa pananagutan ng mga pinuno
tulad mo na nanguna sa pagpaslang na libo-libong kapwang mahirap na Pilipino. Talaga mahirap lang yung napatay? Akala ko pa naman mga drug lords, mga drug pusher yung napatay. Ngayon, ang definisyon nyo pala, mahihirap pala. War on drugs nga, hindi naman one on poverty. Hindi pala. Hindi po war on poor people. War on drugs. Ngayon, marami pala kayong alam na napatay. Di ba? Sabi mo, mga mahihirap. Bakit hindi ka mag-volunteer na testigo? Naghanap ng testigo yung, yung ICC nyo. Oh. Bakit hindi ka mag-volunteer doon sa ICC? Tumistigo kayo. Huwag nyo pong sasabihin sa amin na yung pagsuko sa dayuhan ay yan po ay turo ng mga bayani. Never po na itinuro yan ng kahit sinong bayani na sumuko tayo sa mga dayuhan. Hindi po kailanman yan tinuro. Gagamitin mo pa yung mga bayani. Okay. Samantala, nagdiwang po ang Partido Liberal. Ito po yung mga gustong mamuno sa bansa. Ilan lang po sila. Kawawa naman kayo. Feeling nyo, susunod pa sa inyo. Alam nyo kung ako loyalista, maaasar ako rito sa mga liberal na to, sa mga kakamping dilawan eh. Teka lang pala muna. Kay Kulot, tapusin muna natin to sa Kulot. Kaysa sumausaw ka kay Bato sa ginagawa ni Bato, ang sausawan nyo yung mga galit na mga magulang na na-recruit ninyo sa kabataan party list. Tapos ngayon, nawawala, yung pala nakasama na ron sa mga grupong underground. Marami ng mga magulang yung galit na galit sa'yo. Harapin nyo sila para ipaliwanag nyo na iba po kami dyan, hindi po namin kaano. Yung sinaniba ng anak nila. Yun ang intindihin nyo, hindi yung pinakikialaman yung diskarte ni Bato. Walang supporter na Bato ang gustong sumuko siya. Hindi nyo naman binoto si Bato, mas marunong pa kayo sa amin. Suportado po namin yung ginagawa ngayon ni Senator Bato. Punta po tayo rito kay Amy Marcos. May bagong pahayag po tungkol sa kanyang nakakaawang kapatid. Si Amy. Una, Amy, alam mo, bilib ako sa mga pinagagawa mo, sa mga sinasabi mo, lalo na ngayon. Partner kayo ni naglabas kayo ng minority report. Maraming ginagawa to si Amy na sinasang-ayunan ko. Katulad niyan, pag-partner niya ng minority report kay Marcoleta. Okay ako riyan. Katulad ng paglalantad niya na yung kanyang kapatid ay adik. Okay ako riyan. Katulad ng pagbira niya sa kanyang pinsan na mastermind ng flood control project. Okay ako riyan. Pero ang hindi ako okay sa iyo, Amy, ang hindi ako okay sa mga ginagawa mo lagi, sinasabi mo, ay yung akala mo si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas, akala mo yung batang walang kamuang-muang. Yung walang kamuang-muang na bata ba na alagain. Mas matanda pa sa amin yan si Bongbong, senior citizen na yan eh. Ituring mo, ading mo pa rin eh. Na mga bata pa kayo na
kinakailangang alagaan eh. Pakinggan po natin yung sinabi. Ito po ang mga sinabi ni Amy Marcos. Okay, kaya daw po nagkakasakit si BBM, wala kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko. Kita mo? Wala daw nag-aalaga sa kanya. Kaya siya nagkakasakit. Ano yung bata? Ang health niyang ang bibigay. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Ayan po, no? Kanya-kanya daw po yung mga taga-palasyo. Walang umiintindi kay BBM. Kanya-kanya silang diskarte ng mga agenda. Sa madaling salita, kanya-kanyang nenok. Okay. Pangalagaan muna niya ang sarili niya, magpalakas siya, talikuran niya ang lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila talagang nagmamahal sa kanya. At may tinawag pa siya na kung ano-ano naman ang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku, yan po ang pahayag ng isang anong tawag dyan? Concern na ate. Uy, thank you very much. Uso pa pala ang pakape. David, the Dreamer. Maraming salamat sa pakape, David. Yun nga ang kinaasar ko sa kanya. Alam niya ng adik yung kapatid niya. Sa kanya galing yan. Ha? Bata pa lang, alam na niyang adik. Bakit? Inasangkapan niya pa yung kapatid niya para makabalik sila sa Malacanang. Yun naman talaga yun eh. Yun naman yung purpose niya. Kaya sila lapit ng lapit kay BP Sara at that time. Kaya sila nanligaw kay BP Sara. Dahil para makabalik yung pamilya Marcos sa Malacanang. Yan lang talaga yun. Wag na tayong kung ano pa iniisip natin. Yun talaga yung purpose nila ng panliligaw kay BP Sara. Gamitin yung mga Duterte para sila manalo. Masigurado nila panalo nila. Okay. Ang hinanakit lang namin, kami walang alam eh. Malamang hindi rin alam ni BP Sara. Alam nga naman sabihin nyo, BP Sara, adik tong kapatid ko pero dahil malakas ka, mag-tandem na kayo para siguradong panalo. Wala naman eh. Yun yung pinakamalaki mong marami kang ginagawa na sang-ayon ako, pero ito kasi, tapos ang tingin mo hanggang ngayon, alagain yung kapatid mo. Ang tanda-tanda na. Masyado kang concern sa kapatid mo. Dapat naging concern ka rin sa Pilipinas. Hindi ka pumayag. Ha? Dapat sa simula pa lang, ikaw na pumapil ka dyan para hindi makaporma yung sinasabi mo mga nag-iistilong presidente dyan. Talaga yung ano namin sa'yo, yung makabalik lang kayo sa pwesto kahit alam mong addiksyonis yung kapatid. Napahamak na tuloy ang buong Pilipinas. Anyways, nagbabawi ka naman, okay lang yan. Tuloy-tuloy nyo yan. Tuloy-tuloy nyo ni Marcoleta yan. Kailangan natin yan, mga tagapagtanggol. Hindi naman nila basta mabanatan kasi Marcos din. Tama po. In hindsight, tama po, alam ni PRRD. At that time, akala natin namumuliti ka lang dahil gusto niya. At that time kasi, presidente niya si Bongo, di ba? Yun eh. Siyempre, ilalagay nyo rin sa konteksto yun. Kung kailan sinabi yun ni Tatay Digong. Kasi ang pambato niya noon, si Bongo. Si BP Sara at si Bongo. Nung tumakbo na,
Mukhang magtatapat pa sila sa Vice President. Pina-atras na si Bongo. Sayang nga kung si Bongo, ewan ko ba kung bakit nangayaw pa. May laban-laban pa siya kaysa rito eh. Okay. Teka, tignan lang natin bago tayo pumunta. Ito kasi namimiss ko yung mga pagbabasa ng inyong mga komento. Kaya yung ilang araw ako hindi naka-live. Kaya ito talaga namimiss natin yung basa ng inyong mga komento. Tsaka yung pakape. Kaya kayo, magpakape kayo. Teka lang ha. Hanap pa tayo. Baka meron akong tinantusan na... ito po. Maganda po to, no? Okay. Yung depensa po ngayon ni Tatay Digong, dito na po napupunta. Yung sa withdrawal na po, no? Withdrawal po ng Pilipinas 2018. Effective siya 2019. Hindi na talaga dapat pa pwede yung ICC. Kaya malaki po ang kasalanan ng ICC sa atin eh. Sana po magpasya na tong Supreme Court na mali po yung ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Bahala na tayong magdawit. O ngayon, meron po mga nananawagan na sabi kasi si saldi ko po ay kukunin na para maging 'di ba? Kukunin para maging state witness o witness laban kay BBM sa impeachment. Ngayon, sabi naman ito ni Luis Tro, kung gusto niya pala mag-witness laban kay BBM, kay Pangulong Marcos, di bumalik na siya sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, ako, ito nakikita ko riyan ha. Halimbawa po, kaya yari sila eh. Yari itong mga to dahil si saldi ko po, halimbawa, wala na nangyari dyan sa impeachment pareho. Ako hindi ko nahabol yan eh. Pagtanggap pa lang sa impeachment ayaw nang tanggapin eh. Oh. Paano pa paparehas yan pagdating sa impeachment? Malamang yan, hindi talaga ma-impeach yan si BBM. Pero, ang nakakatakot sa mga kaalyado, mga kasama ni BBM, nakakatakot, ngayon pa lang nagsabi na si Saldico na very willing siyang maging state witness laban kay BBM. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, halimbawa po pag si BP Sara na ang presidente, malakas po ang kaso laban sa kanila dahil may state witness na alaman lahat. Yan ang tunay na state witness. Alam yung lahat ng pagnanakaw dyan sa flood control. Madidiin talaga si Martin at saka si BBM. Kaya talagang totoo yun yung takot ni Saldico. Sa tingin ko, hindi yan babalik ngayon. Panahon na to. Babalik yan pag iba na presidente. At pagbalik niyan, yari yung mga kasabwat niya dito sa pagnanakaw sa flood control. Ganyan po sana yung mga kukunin na na pwedeng makapagturo ng mastermind. May dalawa tayong state witness. Kaya nyo bang ituro yung mastermind? Dapat yun yung sukatan eh. Kaya mo bang maituro yung mastermind? Kaano-ano mo yung mastermind? May ugnayan ba kayo? Ito po, walang duda si Saldico. Kaya, balang araw, pagbago na presidente, sana si Sara Nakunwood, sana isang Duterte ang presidente. Masisingil po yan dahil, siyempre, mas gusto ni Saldico rito. Dahil dito sa Pilipinas, di ba? Sarap buhay sila eh. Sabihin na nila na mayaman sila sa ibang bansa, pero iba talaga rito. Okay. So, malaki po ang pag-asa na makakamit tayo ng katarungan after. Konti na lang naman yan. Huwag na kayo mainip.
2026 na ngayon, 2027, naghahanda na sa eleksyon, 2028, palit na. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo